Handa ka na bang harapin ang dilim sa dulo ng bangin? Sumama kay Architect Enzo Reyes sa kanyang paglalakbay sa isang lumang mansyon na puno ng lihim at lagim. Isang kwento ng aswang, misteryo, at katapangan na magpapatigil ng hininga mo. Tuklasin ang arkitekto at ang lihim ng bangin, isang nakakatakot ngunit nagbibigay pag-asa na kwento ng laban sa dilim. Huwag palampasin. Narito ang Kabanata 1, ang imbitasyon. Bagsak ang araw sa likod ng mga bundok nang makarating si Architect Enzo Reyes sa maliit na bayang tinatawag na San Gerardo. Malayo ito sa kabihasnan, 3 oras mula sa syudad, puro liku-likong kalsada at masukal na daan ang tinahak niya bago narating ang kanyang destinasyon. Sa kanyang harapan, nakatindig ang isang malaki at antigong bahay sa gilid ng isang matarik na bangin. Kulay puti ang lumang pader nito, pero ngayon ay tinubuan na ng lumot at napudpod ng hangin at ulan sa paglipas ng panahon. Ang mga bintana ay may disenyong arko at kahoy, may ilang nakayuko na't waring gusto ng bumigay. Nasa harapan ng bahay ang matandang si Don Severino Velarde, nakasuot ng barong Tagalog na tila hindi pa napalitan mula pa noong panahon ng Kastila. Architect Enzo Reyes, pakilala ni Enzo habang kinakamayan ang matanda. Ah, ikaw na nga, sagot ni Don Severino sabay ngiti. May kakaibang lamig sa tinig ng matanda, at ang kanyang mga mata, bagamat nakangiti ang kanyang labi, ay walang emosyon, walang ningning. Ikaw ang napili kong mag-ayos ng tahanang ito. Matagal ko na itong napabayaan, pero panahon na siguro upang ihanda ito para sa aking apo. Tumango si Enzo, ngunit sa loob-loob niya ay nagtaka. Walang binanggit sa email tungkol sa kahit anong pamilya si Don Severino. May iba pa po ba kayong kasama dito sa bahay? Napangiti ang matanda. Wala na. Ako na lang. Habang pinapasok si Enzo sa loob ng bahay, agad niyang naamoy ang halong alikabok at amag. Madilim sa loob kahit pahapon pa lamang. Ang mga ilaw ay hindi gumagana, at tanging liwanag mula sa pagbukas ng pinto ang nagbibigay liwanag sa hallway. Mag-ingat ka sa sahig, may mga butas na riyan. Huwag ka na munang tumuloy sa second floor ngayon. Pabayaan mong sumanay muna ang bahay sa'yo, ani Don Severino na para bang may sariling pag-isip ang bahay. Sumanay ho? Tanong ni Enzo, hindi alam kung nagbibiro ang matanda. Ngunit hindi na siya sinagot. Sa halip, ipinakita sa kanya ang silid kung saan siya pansamantalang maninirahan habang ginagawa ang plano at sukat ng buong bahay. May lumang kama, isang lumang aparador at isang maliit na mesa. Walang kahit anong modernong kasangkapan. Dito ka muna. Kung kailangan mo ng makakausap, nasa likod bahay ang tagapag-alaga kong si Mang Elias. Pero isang paalala. Tumigil si Don Severino sa pinto. Nagdilim ang kanyang mukha. Kapag gabi na. Lalo na kapag bilog ang buwan. Huwag kang lalabas ng kwarto. At kung may marinig kang iyak mula sa bangin, huwag kang lalapit sa bintana. Napatitig si Enzo sa matanda. Bakit ho? Ngumiti lang si Don Severino pero malamig. Iba na ang gabi rito sa San Gerardo. At bago pa makapagtanong si Enzo, tumalikod na ito at iniwan siyang mag-isa. Lumalim ang gabi. Tahimik ang buong paligid maliban sa huni ng mga kuliglig at hampas ng hangin sa bintana. Habang nakahiga sa kama, hindi mapakali si Enzo. Naririnig niya ang kaluskos sa kisame, ang tila paghuni ng ibon sa labas, ngunit iba ang tunog. Malalim. Mabigat. Parang pagaspas ng pakpak ng isang dambuhalang nilalang. Sa di kalayuan, mula sa bintana, isang mahina ngunit malinaw na iyak ang narinig niya. Isang babae. Umiiyak. Tila humihingi ng tulong. Dahan-dahang lumapit si Enzo sa bintana. Hinawi niya ang kurtina. Itim ang langit. Tahimik ang paligid. Ang bangin ay tila nananahimik. Wala siyang makita. Ngunit bago niya tuluyang isara ang kurtina, may dumaan, isang anino, mabilis, maputi, mahaba ang buhok. Mula sa gilid ng bangin, papunta sa gilid ng bintana. Kinabahan si Enzo. Napaatras siya. Ngunit wala na ito nang silipin niyang muli. Huminga siya ng malalim at pinilit isarado ang ilaw. Baka pagod lang ako, bulong niya sa sarili. Ngunit habang ipinikit niya ang kanyang mga mata, muling narinig ang boses mula sa bangin. Tulungan mo ako. Kabanata 2, ang unang gabi. Hindi alam ni Enzo kung anong oras siya nakatulog. Pagdilat ng kanyang mga mata, madilim pa rin sa silid.
Ang orasan sa kanyang relo ay 3:00 ng madaling araw. Tahimik ang paligid, ngunit may nararamdaman siyang bigat sa kanyang dibdib, parang may nakaupo roon. Umupo siya sa kama, pinunasan ang pawis sa kanyang noo. Guni-guni lang yun. Siguro pagod lang talaga ako, bulong niya sa sarili. Ngunit bago pa siya makabangon, biglang kumalabog ang isang bagay mula sa kisame. Tunog ng mabigat na paa, 2, 3, parang may naglalakad sa itaas. Napatitig siya sa itim na kisame. Wala namang second floor sa parte ng kwarto niya, ayon sa planta ng bahay na kanyang sinipat kanina. Pero malinaw ang tunog. May mabigat na bagay na dumadaan sa ibabaw niya. Nang humupa ang ingay, dahan-dahan siyang bumaba ng kama. Nagsuot siya ng tsinelas, at kinuha ang maliit na flashlight mula sa kanyang bag. Binuksan niya ito, at maingat na binuksan ang pinto. Ang pasilyo ay napakadilim. Walang ilaw. Halos hindi marinig ang kahit anong tunog maliban sa mahinang ihip ng hangin mula sa bukas na bintana sa dulo ng hallway. Tulungan mo ako. Napatigil si Enzo. Muli niyang narinig ang tinig ng babae, mahina, parang hangin, pero malinaw. Mula ito sa labas ng bahay, mula sa gilid ng bangin. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa bintana, pero naalala niya ang babala ni Don Severino, huwag lalapit kapag may narinig sa bangin. Ngunit ang kuryosidad ay mas malakas sa takot. Lumapit siya. Sumilip. Ang tanawin sa labas ay nakapanlulumong ganda, itim na dagat ng kadiliman, at ang gilid ng bangin ay nilalatagan ng maputlang liwanag ng buwan. Ngunit sa mismong dulo ng bangin may nakita siya. Isang babae. Nakaupo sa lupa. Nakaputi. Mahaba ang buhok. Nakatalikod. Tumingin ito bigla sa direksyon ni Enzo. Walang mukha. Maputi lang ang balat nito, ngunit walang mata, ilong, o bibig, parang binura ng pintura ang mukha ng babae. At sa paligid nito, may mga itim na anino, parang mga hayop na lumilipad. Mga pakpak na hindi maipaliwanag kung sa tao o ibon galing. Napaatras si Enzo. Bago niya maisara ang bintana, dumiretso ng tingin ang babae sa kanya. Kahit wala itong mata, alam ni Enzo, nakikita siya nito. Biglang bumukas ang pinto sa dulong bahagi ng hallway. Malakas. Parang may sumalpok. Architect Enzo. Tawag ng paos na boses ni Mang Elias, ang tagapag-alaga. Agad siyang tumakbo papunta rito. Mang Elias! May babae sa bangin. Nakita ko. Pinutol siya ng matanda. Yale, huwag kang maingay. May mga hindi dapat tinatawag sa ganitong oras. Pero Mang Elias, nakita ko. Walang mukha yung babae, tapos parang may mga pakpak sa paligid niya. Matagal na hindi nagsalita si Elias. Tinapik nito si Enzo sa balikat. Magdasal ka na lang. At pumasok ka sa kwarto mo. Baka narinig ka na nila. Sino po? Yung mga nakatira sa hangin. Hindi na nakapagsalita si Enzo. Ang titig ni Elias ay seryoso, takot. May alam ito, halata sa mga mata nito, pero pinipigilan niyang sabihin ang totoo. Pagbalik niya sa kwarto, isinara niya ang pinto at nilock. Umupo siya sa kama, naghintay ng liwanag. Habang naglalakad-lakad ang oras, napansin niyang may lumang sulat sa ilalim ng lamesa. Parang matagal na itong nandoon. Binuksan niya ito. Kung binabasa mo ito, malamang ay narinig mo na rin ang tinig mula sa bangin. Huwag mong papakinggan. Huwag mong sundan. Hindi sila tao. Ang bahay na ito ay hindi basta-basta. Ito ay altar. Isang templo ng kagutuman. Kabanata 3, mga anino sa likod ng salamin. Kinabukasan, tila walang nangyari. Maliwanag ang araw, banayad ang simoy ng hangin mula sa bangin, at abala si Enzo sa pag-inspeksyon ng estruktura ng lumang mansyon. Pero kahit sinusubukan niyang ibalik sa normal ang kanyang focus bilang arkitekto, hindi maalis sa kanyang isipan ang nakita kagabi, ang babaeng walang mukha, ang mga aninong may pakpak, at ang sulat sa ilalim ng mesa. Napatingin siya sa bintana habang sinisiyasat ang Central Hall. Templo ng kagutuman. Bulong niya. Habang binubusisi ang isang bahagi ng lumang pader sa likod ng altar ng bahay, may nadiskubre siyang hindi tugma sa plano, may tila nakatagong espasyo sa likod ng lumang estante na napaglumaan na ng panahon. Hinawi niya ang mga alikabok at nakita ang lumang salamin, malaki, gawa sa kahoy ang frame, may ukit ng mga ahas at paniki. Mukhang bahagi ito ng orihinal na disenyo ng bahay. Pero kakaiba ang salamin.
Hindi nito masyadong ginagaya ang paligid. Hindi ito malinaw. Parang may ibang kwarto sa loob nito. Lumapit si Enzo. Pinitik-pitik ang gilid. Bigla siyang napatigil. Sa likod ng kanyang refleksyon, may isa pang tao, isang babae, nakaputi, nakatayo sa likod niya, pero wala sa likod niya sa totoong mundo. Agad siyang lumingon. Wala. Muli siyang tumingin sa salamin. Wala na rin ang babae. Nanindig ang balahibo niya. Nang biglang kumatok si Don Severino sa likod. Architect Enzo, kumusta ang inspeksyon? Napatalon siya sa gulat. Ah, sir, okay naman po. May nakita lang po akong, lumang salamin dito. Lumapit si Don Severino at sumilip. Napatingin siya sa salamin, saka ngumiti ng tipid. Ah. Yan. Isa sa mga unang bahagi ng bahay. Sagrado yan noon pa man. Huwag mo na lang galawin. Bakit po sagrado? Ngumiti ang matanda pero hindi sumagot. Sa halip, pinatong nito ang kamay sa balikat ni Enzo. May mga bagay sa bahay na mas mabuting hindi pinakikialaman, iho. Basta tapusin mo lang ang plano. Pag natapos mo ito, mapapasayo ang kabayaran at mas higit pa. May kung anong tono sa boses ng matanda na hindi niya maintindihan. Parang may ipinapaabot na mas malalim na kahulugan. Kinagabihan, bumalik si Enzo sa kwarto niya pero hindi siya mapakali. Binalikan niya ang sulat sa ilalim ng lamesa. Sa likod nito ay may pangalawang bahagi na hindi agad niya napansin. Ang mga salamin ay mga mata. Huwag kang tumingin sa kanila tuwing hating gabi. Doon sila dumadaan. Hindi niya napigilan ang sarili. Lumabas siya at muling bumaba sa hallway kung nasaan ang salamin. 12:00 na ng gabi. Wala siyang ibang dala kundi ang kanyang flashlight. Habang papalapit siya sa salamin, nakarinig siyang muli ng tunog, iyakan. Babae. Mahina, nagmamakaawa. Wag po. Wag po. Tama na. Mula sa salamin. Huminto siya sa harap nito. Ngunit hindi na siya ang refleksyong makikita sa loob. Isang babae na duguan ang mukha, hawak-hawak ang tiyan, nakayuko at umiiyak. Nakatayo sa loob ng salamin, parang nakakulong sa isa pang mundo. Napatras si Enzo. Ngunit bago pa siya makatakbo, kumurap ang ilaw. Naputol ang flashlight. Kasabay nito, tumindig ang babae sa salamin. Tumayo ng diretsyo. Unti-unting gumapang ang dugo sa kanyang leeg at bibig. Paglingon ni Enzo, nakita niyang lumalabas ang itim na usok mula sa salamin at ang mga mata ng babae ay nagdilim, parang butas. Tumakbo siya pabalik sa kanyang kwarto. Isinara ang pinto, nilock at naupo sa kama, humihingal. Sa loob ng kanyang isipan, umuukit ang isang tanong. Anong klaseng bahay ang pinasok ko? Kabanata 4, mga dugong haligi ng bahay. Kinabukasan, hindi na nagawang ituloy ni Enzo ang pagtulog. Umiikot pa rin sa isip niya ang imahen ng babaeng duguan sa loob ng salamin, ang iyak nito, ang mga matang parang butas, at ang usok na unti-unting gumagapang palabas. Habang nag-aalmusal sa hardin kasama si Don Severino, pilit niyang pinipigilang ikwento ang nangyari, pero hindi siya mapakali. Don Severino, panimula niya, matagal na po ba kayong nakatira sa bahay na ito? Ngumiti ang matanda. Hindi ako ang unang nanirahan dito, iho. Ang bahay na ito ay itinayo pa ng mga Kastila. Marami na itong pinagdaanan. Marami nang namuhay at namatay dito. May mga namatay po ba talaga dito sa loob? Saglit na katahimikan. Tila iniisip ng matanda kung sasagutin siya o hindi. Ang bawat haligi ng bahay na ito ay saksi sa kasaysayan. At ang kasaysayan ay laging may dugo. Biglang nagsalita si Mang Elias na kanina pa pala nakikinig sa di kalayuan habang nagwawalis ng mga tuyong dahon. Hindi lang saksi ang bahay na yan. Isa siyang nilalang. Nagkatinginan sina Enzo at Don Severino. Elias, singhan ng matanda, huwag mo nang guluhin ang panauhin. Pero hindi na atras si Elias. Nilapitan niya si Enzo. Kung naramdaman mo na ang malamig na hangin sa loob, kung may nakita ka nang hindi mo maipaliwanag, ibig sabihin, tinatanggap ka na ng bahay. Tinatanggap. Gulat na ulit ni Enzo. Ano hong ibig sabihin nyo? Bumuntong hininga si Elias. Noong bata pa ako, dito na ako naninilbihan. Marami akong nasaksihan. May mga trabahador na nawawala, hindi na nakakalabas. Laging sinasabi ni Don Severino na baka umuwi na sa probinsya,
pero wala ni isa ang tumatawag o nagpaparamdam. Isa lang ang pare-parehong kwento bago sila mawala. Babaeng umiiyak. Sa bangin. Nanlamig si Enzo. Nakita ko siya kagabi. Walang mukha. Tumango si Elias. Yan na yun. Sinasabi ko na nga ba? Biglang tumayo si Don Severino. Tama na. Ang imahinasyon ng tao ay madaling malinlang kapag pagod at puyat. Huwag mong lasunin ang isipan ng arkitekto, Elias. Pero napansin ni Enzo, nanginginig ang kamay ni Don Severino habang nagsasalita. At ang kanang mata nito may bahagyang pangingitim sa gilid, parang hindi nakakatulog. Pagbalik sa loob ng mansyon, muling bumalik si Enzo sa mapa ng bahay. Ininspeksyon niya ang blueprint ng mga haligi, at may napansin siyang hindi nakarecord na silid sa ilalim ng bahay, sa mismong gitna ng foundation. Isang underground chamber. Gamit ang blueprint, sinubukan niyang hanapin ang posibleng lagusan. Mula sa central hall, sinipat niya ang pattern ng tiles, hanggang sa may narinig siyang tunog ng hollow space sa ilalim ng isang matandang carpet. Tinanggal niya ang carpet. May trapdoor. Dahan-dahan niya itong binuksan. Mabangong amoy ng lumang dugo at insenso ang sumalubong sa kanya. Nag-aalangan man, bumaba siya gamit ang hawak na flashlight. Naglakad siya pababa ng makipot na hagdan hanggang sa umabot sa isang silid na pabilog, may mga ukit sa pader. Sa gitna ng silid may lumang altar. At sa paligid, may 7 haligi, bawat isa ay may piraso ng buto na nakabaon sa semento, totoong buto ng tao. Napaatras si Enzo. Sa gilid ng altar ay may nakasulat sa lumang baybayin. Katawan bilang haligi. Dugo bilang semento. Laman bilang alay. Hindi na niya kinaya. Tumakbo siya paakyat. Sa pagmamadali, natapilok siya at bahagyang natamaan ang noo sa gilid ng hagdan. Nang gumising siya, nasa kwarto na siya. At sa mesa sa tabi ng kanyang kama, may isa na namang sulat, mas bago kaysa sa nauna. Bumabalik sila tuwing kabilugan ng buwan. Hindi para magpakita, kundi para kumain. Kabanata 5, mga bisitang hindi umaalis. Isang linggo na ang lumipas mula nang matuklasan ni Enzo ang altar sa ilalim ng mansyon. Bawat gabi, lalo siyang binabagabag ng panaginip, tila ba ang bahay mismo ang nagpapadala nito sa kanyang isipan. Sa panaginip niya kagabi, nasa gitna siya ng altar. May 7 taong nakapiring, nakaluhod sa paligid niya, at siya lang ang nakatayo, nakangiti habang hawak ang kutsilyo. Pagbangon niya, may sariwang hiwa sa palad niya. Maliit lang, pero hindi niya matandaan kung paano niya yon nakuha. Pagbisita ng mga apo. Kinahapunan, may dumating na mga panauhin sa mansyon. 3 magkakapatid na lalaki, pormal ang bihis at halos magkahawig ang mga mukha. Ipinakilala sila ni Don Severino bilang mga apo niya, sina Marco, Lance, at Diego. Enzo, bati ni Marco, ang pinakamatanda, ang ganda ng progress ng bahay. Lolo tells us you've been working tirelessly. Salamat, sagot ni Enzo. Pero sa likod ng ngiti niya, ramdam niyang may mali. Ang 3 magkakapatid ay masyadong mahinahon. Wala man lang galak sa mga mata. Parang may itinatago. Lalo na si Diego, ang bunso. Tahimik ito, pero habang nagkakape silang lahat sa sala, hindi nito inalis ang tingin sa kanya. Hindi mata ni Diego ang tinitingnan niya, kundi ang anino nito sa likod. Ang anino ay tila hindi kasabay gumalaw. Para bang may sariling buhay. Pagbukas ng 2 lihim. Kinagabihan, muling naglakas loob si Enzo na bumalik sa ilalim ng mansyon. Bitbit ang crowbar at isang flashlight, inisa-isa niya ang mga pader sa altar chamber. Sa likod ng isang lumang istante, may nakita siyang ukit, isang bilog na simbolo na binubuo ng mga buntot ng ahas, may mata sa gitna. Hinawakan niya ito at kusang bumukas ang isang maliit na lagusan. Sa loob ng tagong silid may mga banga. 7 banga. Binuksan niya ang isa. Laman loob ng tao. Sumusuka siyang umatras. Ang ibang banga, may buhok, balat, kuko, lahat sariwa pa rin, kahit halatang 100 taon na. Sa gilid ng silid ay may malaking kasulatan, nakasulat sa lumang Tagalog, na tila panata o sumpa. Ang laman ng biktima ay pagkain ng lahi. Sa bawat alay, isang haligi. Sa 7 henerasyon, muling babangon ang unang anyaya. At sa ilalim nito, bantayan ang buwan. Kapag ito'y umikot ng 7, kailangan ng bagong katawan. Ang pananambang.
Habang pauwi pabalik sa silid niya, may narinig siyang yabag, maraming yabag. Paglingon niya, naroon sina Marco, Lance, at Diego, nakatayo sa itim na pasilyo, hawak-hawak ang mga itak na luma na ang talim. Masyado ka ng maraming nalalaman, Enzo, sabi ni Marco, malamig ang boses. Akala mo ba hindi namin alam na binuksan mo ang silid? Dagdag ni Lance. Ang bahay na ito ay hindi simpleng bahay. Ito ang sisidlan ng unang lahi ng dilim. Umatras si Enzo, pero hinarangan siya ni Diego sa likod. Lumingon siya sa isang bintana, sa likod ay ang bangin. Walang ibang daan palabas. Ngunit bago pa sila makalapit, may malakas na kalabog sa itaas. Sunod-sunod na tunog ng pagbagsak mula sa kisam. Nagkatinginan ang magkakapatid. Hindi pa siya gising, bulong ni Marco. Huwag muna, baka mapahamak tayo. Mabilis silang naglaho sa dilim, parang hindi tawang kilos. Ang lihim ni Elias. Nang gabing iyon, nilapitan ni Enzo si Elias sa tagong kubol nito sa likod ng bahay. Sabihin mo sakin ang totoo, ani Enzo. Ano ang unang anyaya? Ano ang tunay na pagkatao ng pamilya ni Don Severino? Tahimik si Elias sandali, saka malalim ang buntong hininga. Ang mansyon na yan ay hindi basta bahay. Isa yang pugad. Altar ng kulto ng mga aswang na may dugong Kastila. Sa bawat henerasyon, pipili sila ng isang tagalabas, isang arkitekto, isang tagabuo. Bakit arkitekto? Kasi kayo ang marunong humubog ng anyo. Kayo ang nilalang na kayang lumikha ng bagong katawan, bagong sisidlan. Napaatras si Enzo. At ngayong ikaw na ang pinili. Ang huling kabilugan ng buwan ay 3 gabi na lang mula ngayon. Kabanata 6 ang pangitain sa bangin. Mataas ang buwan ng gabing iyon, pilit na sumisilip sa makakapal na ulap. Nakadunggaw si Enzo sa gilid ng bangin, balot ng kaba ang dibdib. Naroon ang pakiramdam na parang may nakatingin sa kanya mula sa ilalim ng lupa. 3 araw na lang bago ang ika-7 kabilugan ng buwan, ang gabi ng pagbabalik ng tinatawag nilang unang anyaya. At habang lumalalim ang gabi, lalong lumalalim ang takot na nakakubli sa bahay na yon. Sa likod niya, unti-unting bumukas ang pinto ng mansyon, umalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi. Walang tao. Walang hangin. Tumingin muli si Enzo sa bangin. At doon niya nakita ang isang nilalang. Ang nilalang sa ibaba. Sa mismong paanan ng bangin, sa ibabaw ng mga batong tinubuan ng itim na damo, may nakatayong babae. Mahaba ang buhok, ngunit halatang bulok na ang laman ng katawan. Dilaw ang mata nito at mula sa likod ay may nakalitaw na mga pakpak na parang balat ng paniki. Hindi ito tao. Hindi rin ito hayop. At hindi ito multo. Ang nilalang ay nakatingin sa kanya. Hindi gumagalaw. Ngunit sa tuwing lalayo siya ng tingin, mas napapalapit ito. Paunti-unti. Hanggang sa isang iglap wala na ito. Lumiga si Enzo sa paligid. Wala pa ring tao. Ngunit biglang sumalampak sa lupa ang kanyang katawan nang parang may tumulak sa kanya. Ang pangitain. Pagbagsak ni Enzo, bigla siyang binalot ng kakaibang init. Hindi init ng apoy, kundi parang pagkapaso sa kaluluwa. Sa harap ng kanyang mata, nagsimula ang mga imahe. Isang batang lalaki, umiiyak habang ikinukulong sa isang silid na bato. Isang matandang lalaki, may balat ng ahas sa leeg, dumudugo ang mata habang sinasambit ang salitang halika na, anak ng altar. Isang babae, ginagapang ng mga insekto habang sinisigaw, hindi ko siya papayagan. Hindi siya magiging sisidlan. At siya mismo, nakahiga sa altar, nakabukas ang dibdib, at pinapasok ng aninong may pakpak. Pagkamulat. Nagising si Enzo sa sahig sa gilid ng bangin, nanginginig at basang-basa ng pawis. May boses sa likod ng kanyang isipan. Ikaw ang huling sisidlan. Itinayo mo ang iyong sariling libingan. Tumayo siya at dali-daling bumalik sa mansyon. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang kanyang laptop at binuklat ang plano ng buong bahay. Ngunit napansin niya ang isang bagay na dati hindi niya inintindi. Ang blueprint ng bahay ay hugis tao. Isang katawan. May altar sa gitna, puso. May basement, bituka. May 7 haligi, 7 ugat. At ang pinakadulo ng bahay, kung saan naroon ang kwarto niya. Utak. Diyos ko, bulong niya. Hindi lang basta bahay ang ginawa niya. Isa itong ritual. Isang pagbuo ng bagong katawang tirahan ng unang anyaya. Ang lihim ng dugo.
Muling binalikan ni Enzo si Elias, nanginginig pa rin. Pagbukas niya ng kubol, nakita niyang nakaupo ito, hawak ang lumang larawan ng isang babae. Siya raw ang tunay na ina ni Don Severino. Enzo, ani Elias, may kailangan kang malaman. Ano? Ang mga inaalay nila, kadugo nila. Hindi sila pwedeng magpasok ng anino sa katawan ng hindi nila dugo. Kailangan nila ng tagapagmana. Ano nang ibig mong sabihin? Tanong ni Enzo, paatras, parang nauunawaan na ang tinutumbok nito. Huwag kang magalit, mahina at mabigat ang boses ni Elias, pero ikaw ay anak ni Severino. Pagyanig. Napaatras si Enzo. Hindi siya makapaniwala. Ang lolo niyang pinarangalan bilang donor ng proyektong to, si Don Severino pala. Impossible. Nagkaanak siya sa isang katulong noong panahon ng digmaan. Ikaw ang bunga nun. Inilihim ito. Kaya ikaw ang kinuha nilang arkitekto. Kasi ikaw lang ang may sapat na dugo para paglutangan ng unang anyaya. Decision. Napatungo si Enzo. Nang gabing iyon, wala siyang tulog. Binuklat niya lahat ng plano, tinignan ang buong istruktura ng bahay. Kung paano ito nabuo. Kung paano ito maibabagsak. Tumingin siya sa kanyang kamay, sa hiwa sa palad na hindi pa rin humihilom. Doon niya naisip. Kung may dugo siyang aswang. Gagamitin niya ito. Hindi para sumapi ang dilim sa kanya, kundi para sirain ito mula sa loob. Kabanata 7, ang araw ng alay. 3 araw na lang. 3 gabi bago ang ika-7 kabilugan ng buwan, ang gabi ng unang anyaya, kung kailan muli nilang bubuhayin ang espiritu ng matandang aswang, gamit ang bagong sisidlan, si Enzo. Ngayon, gising na si Enzo. Hindi na siya basta-bastang arkitektong sumusunod sa plano. Siya na ngayon ang hadlang. Ang plano ni Enzo. Buong araw ay abala si Enzo. Pinag-aralan niya ang mga blueprint ng bahay, ngayon ay tinitingnan na ito bilang katawan ng halimaw na gusto nilang buuin. Natuklasan niyang ang altar sa gitna ng bahay, ang silid na may pulang marmol at itim na kisame, ay nagsisilbing puso ng ritual. Kung masisira ko ang altar, bulong niya, baka matigil ang lahat. Gamit ang lumang kasangkapang naiwan sa basement, gumawa si Enzo ng improvised explosives gamit ang sosa, alkohol, at ilang kemikal na ginagamit niya noon sa restoration. Bawat bahagi ng plano ay kailangan niyang itago, dahil alam niyang binabantayan na siya, hindi lang ng matandang Severino, kundi ng mismong bahay. Mga mata sa anino. Habang binabalot niya ang isang bote ng kemikal sa tela, napalingon siya sa bintana. Nandoon na naman ang babaeng may pakpak, nakabitin sa gilid ng bangin, ang mga kuko ay bumaon sa lupa. Nakatingin ito sa kanya, ang mga matay parang apoy na pula. Paglingon niya, wala na ito. Ngunit sa likod niya, nakita niya ang anino ng isa pang nilalang, matangkad, nakayuko, at may mahabang buntot. Bumukas ang ilaw sa kisame. Walang tao. Pero may tumulo sa sahig. Dugo. At sa dugo, mababasa ang mga salitang isinulat na tila gamit ang dila. Huwag mong sirain ang katawan. Ang pag-amin ni Elias. Bumalik si Enzo kay Elias na tila lalong tumatanda habang lumalapit ang kabilugan ng buwan. Nakaupo ito sa ilalim ng puno sa likod ng mansyon, nag-aalab ang mga mata sa kaba. Lalaban ako, sabi ni Enzo. Delikado yan, sagot ni Elias. Kaya ka nga nila pinili dahil kadugo ka. Pero hindi nila ako hawak, mariing sabi ni Enzo. May plano ako. Sasabog ang altar sa mismong gabi ng alay. Napatingin si Elias. Tahimik. Matagal bago nagsalita. Kung sisirain mo ang altar, dapat sabayan mo ng sigaw, pangontra. Dugo lang ng kadugo ang makapipigil sa paglipat. Anong klaseng sigaw? Ipagkakaila mo siya. Dapat mula sa puso. Buong galit. Ang paunang panaginip. Sa gabi bago ang kabilugan ng buwan, muling nanaginip si Enzo. Nasa gitna siya ng altar. Palibot sa kanya ay ang mga aswang, nakaputing suot, mukha ay mapayapa, ngunit mga kuko'y matalim. Si Don Severino ang nasa gitna. Dumating na ang araw, Enzo. Isang katawan para sa walang katawan. Sinimulan ng mga aswang ang orasyon. Nagsimulang sumakit ang dibdib ni Enzo. Pakiramdam niya'y sinisilaban siya sa loob. Gumagalaw ang balat sa kanyang tiyan. Parang may gustong lumabas. Ngunit sa mismong panaginip, napasigaw siya. Hindi ako sa inyo. Hindi ako sisidlan. At biglang nagliyab ang altar.
Nagsilitanan ang mga aswang. Ang langit ay bumuka, at isang napakalaking nilalang ang bumaba, mukha ng tao, katawan ng paniki, buntot ng ahas. Ang umagang may lihim. Pagkagising ni Enzo, nanginginig siya ngunit buo ang loob. Sa bulsa niya, naroon pa rin ang maliit na bote ng kemikal, handa nang gamitin. Nakita niya si Don Severino sa hapagkainan, nakangiti, nakasuot ng lumang barong. Maghanda ka na, Enzo, anang matanda. May seremonya tayo mamayang gabi. Tumango lang siya. Pero sa kanyang isipan, iisa lang ang tumatakbo. Mamaya rin, puputok ang impyerno sa mismong puso ng bahay mo. Kabanata 8 Ang seremonya ng kadiliman. Dumating na ang gabi. Mula sa bintana ng lumang mansyon, tanaw ni Enzo ang kabilugan ng buwan, maliwanag na parabang tinutok ng Diyos ang ilaw sa mismong bangin. Ngunit sa halip na liwanag, dala nito'y panibagong kadiliman. Sa ilalim ng bahay, naririnig na niya ang mga paanas. May umaawit sa wikang hindi niya maintindihan, mga matitinis na boses na parang sabay-sabay na umiiyak at tumatawa. Alam niyang iyon ang mga aswang. Ang paghahanda. Bago bumaba, isinuot ni Enzo ang lumang kwentas na iniwan sa kanya ni Elias. May locket ito na may pinatuyong dahon at hibla ng buhok ng kanyang ina. Ayon kay Elias, ito raw ang tanging depensa ng isang kadugo laban sa panghihimasok ng aswang. Sa loob ng kanyang jacket ay nakatago ang isang maliit na bote ng kemikal, improvised na bomba. At sa kanyang kanang bulsa ay may kutsilyong pilak mula sa lumang altar. Isa raw iyon sa mga itinakwil na kasangkapan sapagkat kayang sumugat sa kanila. Tumayo siya sa harap ng salamin. Nanginginig ang kamay pero buo ang loob. Ngayon, magwawakas ang bangungot ng bahay na to. Ang pagbaba sa ilalim. Ibinukas ni Enzo ang pinto sa likod ng silid-aklatan, ang lihim na lagusan patungo sa silong ng bahay. Sa ilalim, sinalubong siya ng amoy ng dugo, usok at bulok na laman. Ang mga dingding ay may ukit, mga sinaunang simbolo ng ritual, at mga mukha ng nilalang na hindi tao. May 11 ang naroroon, mga matatanda, babae't lalaki, lahat ay nakaitim, may balabal na parang pinaliligiran ng balahibo ng paniki. At sa gitna, nakaupo si Don Severino. Mukha siyang bata. Bata sa anyo, ngunit masyadong makinis, halos parang bagong hulma sa laman ng ibang nilalang. Mapupula ang mata. Parang hindi na siya tao. Enzo, anya. Dumating na ang sandali. Ang katawan ay handa. Ang kaluluwa ay lalaya. Ang simula ng ritual. Tumayo si Don Severino. Itinuro si Enzo sa gitna ng altar. Sa paligid, nagsimulang umikot ang mga aswang. Paikot-ikot. Umaawit sa lumang wika. Sa kisame may gumagapang. Isang anino na may pakpak, mahaba ang leeg, at dumudura ng dugo sa sahig ng altar. Hinawakan si Enzo sa magkabilang braso ng dalawang aswang. Ngunit hindi siya nagpumiglas. Ngunit sa kanyang isipan, bilang na ang mga segundo. Bumulong si Don Severino. Sa katawan mong ito, ibabalik ang dakilang laman. Sa dugong ito, bubuhayin ang ating ama. Sa puso mong ito, itutuloy ang lahi. Tumataas na ang kanyang kamay. May hawak siyang kutsilyo na yari sa buto ng tao. Ang pagwasak. Ngunit bago nito maipagsakatuparan ang huling hakbang ng ritual, biglang sumigaw si Enzo. Hindi ako sa inyo. Hindi ako sisidlan ng kadiliman. Sabay, inilabas niya ang bote ng kemikal mula sa kanyang jacket at itinapon ito sa altar. Boom! Sumabog ang altar, lumipad ang mga durog na bato at apoy. Umalinggaw ang sigaw ng mga aswang. Nasunog ang mga sulok ng silong. Ang halimaw sa kisam ay bumagsak, nagkikisay habang naliligo sa apoy. Nagulantang si Don Severino. Isang titig ng galit ang ibinigay niya kay Enzo, isang uri ng tingin na tila nangakong babangon pa rin siya kahit mamatay. Ngunit bago pa siya makalapit, sinaksak ni Enzo ang kanyang tiyan gamit ang pilak na kutsilyo. Sa dugo ng kadugo, bulong ni Enzo, matatapos ang lahi niyo. Tumilapon si Don Severino, nangisay, at dahan-dahang naging alikabok. Ang pagguho. Nag-umpisang magbitak ang sahig. Umingay ang paligid. Parang gumuguhong impyerno. Isa-isa, ang mga aswang ay nagsisigawan, tumatakbo sa dilim, nangingisay, nagiging abo. Umakyat si Enzo. Tumakbo palabas ng bahay. Ngunit paglingon niya, nakita niyang lumulubog na ang mansyon, parang sinisipsip ng bangin. At sa huling sandali, narinig niya ang huling sigaw ni Severino.
Babalik ako, anak ng liwanag. Babalik ako. Pagkalipas ng ilang linggo. Balik Maynila. Si Enzo ay nagsimulang muli, ngunit hindi na bilang arkitekto lamang. Sinimulan niyang iguhit sa kanyang mga plano ang mga proteksyon, anting-anting sa layout, orasyon sa foundation, at liwanag sa mga sulok. Nagbukas siya ng kumpanya ng arkitekturang espiritual, isang bagong paninindigan, hindi lang para magtayo ng bahay, kundi para protektahan ang tahanan ng tao laban sa mga nilalang ng dilim. At tuwing may kabilugan ng buwan, lagi siyang nag-aalay ng dasal, hindi para sa sarili, kundi para sa mga taong hindi pinalad. Mga nawalan ng katawan. Mga ginawang sisidlan. Kabanata 9, ang muling pagbalik. Ilang buwan na ang lumipas mula nang bumagsak ang lumang mansyon sa dulo ng bangin. Sa Maynila, tahimik ang buhay ni Enzo, ngunit hindi niya maiwasang madama na may sumusunod pa rin sa kanya, isang anino ng nakaraan na pilit bumabalik. Hindi matanggal ang kadiliman. Nagsimula ang lahat ng isang gabi, habang naglalakad si Enzo pauwi mula sa opisina. Narinig niya ang mga paana sa paligid, at may malamig na hangin na dumampi sa kanyang balat, pero walang tao sa paligid. Biglang may sumulpot na isang anyo sa dilim. Isang babae, nakasuot ng puting saya, may dugo sa mga kamay, at mga mata ay walang laman, parang mga bangkay na walang kaluluwa. Enzo mahina ngunit malakas na tinig, paulit-ulit na sumisigaw. Hindi ka paligtas, bulong nito habang lumalapit. Ang bagong bantay. Kinabukasan, nagtungo si Enzo sa bahay ni Elias upang humingi ng tulong. Nandyan pa rin sila, no? Tanong ni Enzo habang nakaupo sa luma at maalikabok na sala. Hindi sila mawawala kung may buhay ka, sagot ni Elias. Pero may paraan para bantayan ka. Inabot ni Elias ang isang kahon na may mga antigong kagamitan, mga kwintas, palaso na gawa sa kahoy ng santo, at mga halamang gamot. To ang mga pananggalang, paliwanag niya. Kung suot mo to, hindi ka nila mapapasok. Pagdating ng bagong kalaban. Hindi nagtagal, isang gabi, muling bumalik ang babae sa puting saya. Ngunit ngayon, dala niya ang isang lalaking nilalang, mas mabagsik, may mga sungay at mahabang kuko. Ito ang pinuno ng aswang na nais bumangon mula sa alabok ng mansyon. Enzo, bumulong ang babae. Hindi ka pa handa. Ngunit hindi nagpadala si Enzo. Nagsuot siya ng mga pananggalang at sumigaw. Larga na kayo. Hindi na kayo makikipagbuno dito. Biglang kumulog ang langit at may malakas na hangin na sumalubong sa mga aswang. Ang labanan. Nagumpisa ang sagupaan. Pinusasa ni Enzo ang kutsilyong pilak habang lumalaban sa mga aswang. Si Elias, sa tabi, nagbasa ng orasyon upang puwersahin ang mga nilalang na umatras. Nabagsak si pinuno ng aswang sa harap ni Enzo, ngunit hindi siya tuluyang napuksa. Babalik kami, banta ng halimaw habang nawawala sa dilim. Bagong simula. Pagkatapos ng laban, nangako si Enzo na hindi na siya papayagang manakop ng kadiliman ang kanyang buhay. Nagbukas siya ng paaralan para turuan ang mga tao tungkol sa mga nilalang na gaya ng aswang at kung paano ipagtanggol ang kanilang mga sarili. Ang bahay sa dulo ng bangin ay tuluyan ng nawala, ngunit ang anino nito ay nananatili sa puso ni Enzo bilang paalala na ang laban sa kadiliman ay walang katapusan. Kabanata 10, ang liwanag sa dulo ng bangin. Matapos ang mga nagdaang laban at unos, tila unti-unti nang bumalik ang kapayapaan sa buhay ni Enzo. Ngunit ang bangin, ang dating pinagmumulan ng lagim, ay may nakatagong lihim pa ring naghihintay. Paglalakbay pabalik sa bangin. Isang araw, dumating si Enzo sa lugar kung saan dati nakatayo ang mansyon. Ngunit ngayong nakatayo na roon ang isang maliit na altar na gawa sa bato, at isang punong balete na sumibol sa gitna. Parang may buhay pa rin dito, bulong ni Enzo habang nilalapitan ang altar. Dito niya naramdaman ang kakaibang presensya. Hindi na ito ang pang-aso ng aswang, kundi tila isang ilaw, isang liwanag na dumadaloy mula sa puso ng bangin. Ang huling alay. Sa altar, inilagay ni Enzo ang kwentas na galing sa ina niya, ang kutsilyong pilak, at isang bungkos ng bulaklak. Nanawagan siya sa mga nilalang ng kadiliman. Kung tunay na may liwanag sa puso ng bawat nilalang, hayaang makalaya ang mga kaluluwa rito. Hayaang matapos ang siklo ng sakit. Sa kanyang pag-awit ng dasal, unti-unting lumiwanag ang paligid. Ang malamig na hangin ay naging malambot na simoy, at ang madilim na anino ay naglaho. Pagpapalaya.
Nakita ni Enzo ang mga kaluluwang bihag ng mga aswang, mga anyo ng tao na nagdurusa sa walang katapusang siklo ng kapangyarihan at kasamaan. Ngunit ngayon malaya na sila. Isang malambing na tinig ang sumagi sa hangin. Salamat, anak ng liwanag. Bagong bukang liwayway. Naglakad si Enzo palayo mula sa bangin, hindi bilang isang takot na arkitekto, kundi bilang tagapangalaga ng liwanag at kapayapaan. Alam niyang kahit saan man siya mapunta, dala niya ang kwento ng bangin, isang paalala na sa gitna ng kadiliman, palaging may pag-asa. Sa likod ng kanyang puso, nanatiling buhay ang pangakong ipagtatanggol ang mga tao mula sa mga nilalang ng dilim. At sa dulo ng bangin, isang bagong umaga ang sumikat, liwanag na hindi na muling maglalaho.